Hi guys! Welcome to EOTG Dreamcast episode 16 and I'm sure that everyone here kanina pa naghihintay na makita at mapanood yung latest na episode brought to you by EOTG Empire. Huwag mo pong kalimutan na i-share to sa wall mo, i-comment ang mga pangalan ng mga friends mo na gusto mo na makapakinig ng session natin ngayon. And of course, you can also send to Messenger kasi magsisimula na po tayo. And bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako. My name is GM Basant Aymanor. I'm the president and co-founder of EOTG Empire, wherein ang community na ito is a community with an advocacy to educate, inspire, and empower people by giving them a better way to achieve their dreams. At isa sa ways na ginagawa namin is mag-create ng ganitong klaseng content wherein tinuturuan namin ang mga tao na kung saan paano maiangat ang kanilang mindset. Kaya huwag kalimutan na mag-share. So, kumusta ka dyan? Di ba? Mag-e-end na po ang third quarter ng 2023. Papasok na po ang last 3 months of the year. Di ba? Patapos na ang taon, parang kailan lang. Nagsimula tayo with hopes and aspirations na ang 2023 will be the year na makuha mo yung mga goals mo paunti-unti. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon, di ba? I know that life is like a roller coaster, may ups and downs. So kumusta ka na? Kumusta yung buhay mo? Kumusta yung mga dreams and goals mo na tina-target mo? Na-hit mo na ba? Malapit na ba? Or maybe nagkaroon ka pa ng mga konting setbacks and challenges. Isa lang masasabi ko, tuloy-tuloy ka lang, maaabot mo din yan. So I know that you are very, very excited na simulan na natin ang ating topic. Ano nga ba yung topic natin ngayon? So ipapalabas ko na guys, okay? So ang topic natin ngayon is related to preparation and at the same time awareness para of course kung ikaw gusto mong maging asensado ba sa buhay, magkakaroon ka ng mas magandang mga tips na makukuha. And ang isa kasi sa way na para matanggap mo ang tips na yan is magkaroon ka muna ng awareness sa nangyayari sa'yo. Isa ka ba sa mga tao na nung 2022 tsaka ngayong taon na 2023 problema mo pa rin is paano umasenso sa buhay. Di ba? Paano ako magkaroon ng pera? Paano na hindi na ako maghihirap sa buhay ko? Now, good news, kasi yan yung pag-uusapan natin. Paano natin maiwasan na yung nangyari sa iyo sa past ay hindi mangyayari sa iyo sa future. And I really do believe that the first step to change is awareness, because only through awareness can there be acceptance, and only through acceptance can there be change in your life. Oh, di ba? Ang lalim nun. Pero alam kong alam mo yun. Kaya guys, eto na ang ating topic. Ano nga ba yung topic natin ngayon? Eto na. Signs na maghihirap ka pa din sa 2024. Oh my God! Paano yan? Okay ba yan sa'yo? Okay ba sa'yo na magkakaroon ka pa rin ng financial struggles next year? Di ba? Grabe naman yan, GM. Ayoko niyan. So, kaya pag-uusapan natin, syempre. Kasi ako, ayoko din na mangyari yan sa inyo. If there's one thing I don't like, it's to see people that are struggling and they don't know why. And that is why, na dito sa topic natin ngayon, pag-uusapan natin yung mga common mistakes that a person does, kung bakit every time na nagbabagong taon, ganun pa rin. Every time na lumilipas ang panahon, di ba, ganun pa rin ang cycle ng buhay nila. And I believe it's time to break that cycle, and it's about time na dapat magkaroon ka na ng breakthrough. So ano nga ba, di ba? Ano sa tingin mo ang mga signs na bakit, di ba, signs na maghihirap ka pa din pagdating sa taong 2024? At of course, I'll also be providing tips kung paano siya maiiwasan. So handa ka na ba? O sige, mag-ready ka na. And of course, I'd like this podcast to be more interactive. If meron kang mga gustong idagdag na mga insight or maybe gustong idagdag na mga signs, syempre, pwede mo i-comment. Kasi
mababasa yan ng mga tao na nag-i-engage sa ating Dreamcast ngayon and nakatulong ka pa. Lalo na if ikaw yung tao na nalagpasan mo na yung cycle na to, kung ano yung mga ginawa mo, i-share mo naman, di ba? Huwag natin ipagdamot ang mga tips kung paano umasenso sa lahat ng mga tao dito. Okay? Now, let's go ahead and start. Ano nga ba yung pinakaunang sign, guys? Ano kaya sa tingin mo? Papakita na natin. The first sign na maghihirap ka pa din sa 2024 is of course, hindi ka pa din aware sa mga behaviors mo na nagpapahirap sa'yo. Okay, sino ba ang hindi pa aware? Bakit ang karamihan ng tao or ano ba talaga ang pinaka-reason kung bakit ang tao ay naghihirap pa din siya sa buhay niya? It's because we make the wrong moves when it comes to our money. Maybe magastos ka. Maybe you spend more money on liabilities, di ba? Mga bagay or mga things na binibili mo na lalong nagpapahirap sa'yo. Maybe ugali mo pa rin ang mangutang para sa mga gastusin mo. So maraming mga reason kung bakit naghihirap ka pa rin. Maraming mga behavior na kailangan nating baguhin. And the only way na mabago yan is of course, kailangan natin magkaroon ng awareness. So ano yung tip ko para sa inyo, di ba? Now sometimes kasi hindi natin alam, 'di ba? Hindi tayo aware na yung ugali lang pala natin pagdating sa pera ang nagpapahirap sa atin. How do you behave when you have money? Inuubos mo ba ang pera mo? Nag-iipon ka ba? Nagsispoil ka ba ng tao? Magastos ka ba? Mahilig ka bang mag-treat yourself? 'Di ba? Mag-treat yourself every time nagkakaroon ka ng bonus. So one way to identify that is of course you have to look back sa past ilang buwan ng taon na to. Where were the instances or when were the instances na nagkaroon ka ng pera tapos naubos lang? Ano yung naging ugali mo? So some, 'di ba, ganito din ang nangyayari. Naubos lahat ng sahod mo sa buwan na to, pero yung thinking mo okay lang kasi next month may sahod pa naman ako. Kakasabi mo ng ganyan, ang nangyari, wala kang natira every month for the whole year. So dapat hindi. You need to be mindful of how you spend your money. Bakit? Kasi pinaghirapan mo yan tapos nauubos lang, hindi mo nakikita yung pinaghirapan mo. Second, kailangan mong matutong mag-budgeting. Baka hindi ka nagbabudget, dapat alam mo yung every centavo where your money goes on your expenses. And third, dapat hindi mo sinasalo ang problema ng ibang tao. Di ba? Wala na tayo sa time ng mga martir, huwag kang magpakahiro. Di ba? Hindi po yan totoo na kailangan mong magpakahiro para lang at the expense of your own, di ba? Of your own well-being. Kailangan wais ka na sa panahon ngayon kasi hindi mo kayang tumulong sa iba kung ikaw kailangan ka ring tulungan. So be aware. Now, I'd like you to look back and reflect sa mga times na nagkaroon ka ng pera tapos nagastos mo or, di ba, mga decisions that you made na nagpaubos ng pera mo, nag-cause ng kagipitan sa'yo. What were the triggers? What was that behavior? Isulat mo yan sa papel. Kailangan nagkakaroon ka din ng self-awareness kasi you are the cause and you are also the solution of your own financial problem. Now, pag ma-identify mo yon, you make a conscious decision na wag mo nang ulitin pa unti-unti. Okay, bawasan ko yung pag-Starbucks ko. Hindi ko naman yan, hindi na yan need. Okay, pag may mangutang sa akin, maghihindi na ako. Kailangan ko mag-priority ng ipon ko. Okay, pag merong papabili sa akin, yung mahal ko sa buhay, hindi ko muna bibilhan, 'di ba? Ganito, ganyan. So, those are the things na kailangan mong ma-identify para hindi ka na maghirap. Kaya gets mo na ha, kailangan, 'di ba, yung first sign hindi ka nagiging aware. So the way to counteract that is dapat, 'di ba, na-identify mo yung mga behavior na kailangan mong baguhin. So sino yung ganito? Yung hindi aware. So hindi aware, dapat maging aware ka na at aminin mo na diyan sa comment section. Or maybe yung mga tao na nagbago na and isa to sa reason, 'di ba, na nagbago yung resulta nila. Pwede ka ding mag-share diyan ng ng mga experience mo kung paano mo binago, paano ka nagkaroon ng better result, paano mo natapos yung pattern ng mga money
mistakes na ginawa mo sa buhay mo? Comment ka lang dyan para mas maraming tao ang matulungan. Kasi patapos na yung taon, kailan ka ba magbabago? January 1? Ilang January 1 nang dumaan sa buhay mo? Ganun pa rin yung buhay mo. Kaya eto na yung best solution. Habang malayo pa, habang may oras pa, matuto ka ng unti-unting i-identify yung mga behaviors na hindi mo na dadalhin sa 2024. Okay, now, you are ready. Di ba? Alam kong ready ka na para sa second sign na kung bakit, di ba? Second sign na maghihirap ka pa rin sa 2024. And tip kung paano to maiwasan. Paano nga ba? So here it is. The second sign is wala ka pang target or goal na income and savings next year. Sino dito ang natamaan? Sino dito ang nakarealize? O nga no, wala akong target. The reason lang naman kung bakit wala kang nahihit sa buhay mo or bakit walang nararating ang isang tao sa buhay niya is because they don't set goals. Kaya nga may kasabihan na the big difference between sa mayaman at sa mga mayaman and mahirap, sa mga success and failure is because failures and of course, yung mga mahihirap, hindi sila nagsiset ng target sa buhay nila. They don't have a sense of direction on where they want to go in life. Bakit? Because ang sa kanila, bahala na si Lord, di ba? Okay na ganito, ganyan. No. If may gusto kang marating sa buhay mo, you have to be clear about what you want. So, as early as now, dapat alam mo na kung anong gusto mong i-hit. Magkano bang gusto mong kitain by next year every month? Magkano ba ang gusto mong ipunin for the whole year? 'Di ba? By 2024 para may marating ka. Kasi kung may goal ka, nagkakaroon ka ng plan of action. It will direct everything that you will do, every step that you take, every move that you make by 2024. Kaya mag-set ka na ng goal. Madali lang naman mag-set ng goal. It has to be a smart na goal, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Masanay ka na as early as now na nagsiset ka ng goal. So, ang pinaka-technique niyan, bago matapos ang taon, you have 3 months left. Diba? October, November, and December. Mag-try ka na mag-set ng monthly goal. Monthly goal mo na by the end of the year, meron ka nang naiipon kahit papano or na-increase mo yung income mo. Anong gagawin ko? Diba? Para kahit papano madagdagan yung kita ko. So, yun yung mga bagay na dapat nire-ready mo. Kasi ang success in life, guys, ang pag-aasenso, hindi yan nangyayari by chance. Successful people succeed on purpose because success is all about preparation, hard work, and consistency and discipline. So, kailangan, kung hindi mo kayang mag-set ng goal, anong mararating mo? Para kang anywhere na saan ka pupunta, di ba? Okay lang. Pahirap ka, okay lang. Kasi wala kang sense of direction sa buhay mo. So, ayaw mo maghirap sa 2024. Ang goal mo, dapat, nagkaroon ka, di ba? Meron kang tinatarget na specific na resulta para yun yung maging guide mo sa lahat ng gagawin mo next year. Okay, sino dito ang wala pang goal? Magbago ka na. Kailangan mo nang ma-identify anong gusto mo, 'di ba? As early as now, make a financial goal. Magkano ang gusto mong kitain? Sige, ilagay mo diyan. Magkano gusto mong kitain every month by next year? Magkano ang gusto mong total ipon by 2024 na madagdag sa bank account mo? 'Di ba? Kailangan alam mo na 'yun. Huwag kang matakot mag-set ng goal, 'di ba? Harapin mo 'yan. Kailangan mo 'yang anuhin because a journey of 1,000 miles begins with a single step, and that single step is the goal. Kailangan nagsiset ka ng goal. Are you learning? Sige, comment ka lang dyan. Kung may nalelearn ka, comment ka. Kung nagamit mo na yan, di ba, nagamit mo na yung pagsiset ng goal, i-share mo naman yung experience mo sa goal setting mo. Anong nagbago sa buhay mo? Like, for example, sa akin, I've always had a goal in my life, di ba? And because of that, the decisions that I made in my life are all related to where I want to be. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit narating ko yung narating ko because it has always been my goal from the very start. I never took my eyes off it. Kaya guys, you set your goal. You have to be clear about what you want because sometimes we just don't get what we want dahil hindi tayo sigurado, hindi tayo klaro sa kung anong gusto nating marating. Okay? Kaya wag mong hayaan kung naging malabo yung 2023 mo, wag mong hayaan na maging malabo pa rin ang 2024 mo. Kaya ngayon,
punta naman tayo sa third sign. Ano nga ba yung third sign na magiging mahirap ka pa din sa 2024 at paano natin maiwasan yan? Okay, here we go. You still buy or spend things you don't need for you and your family. Okay, sino ang ganito? Sino ang palaging, 'di ba, nakakabili ng mga kung ano-ano na dapat hindi naman na kailangan? So, napakadali lang nito, guys. Sometimes kasi, dahil lang din sa social media, dahil lang din nga marami tayong mga kakilala kung ano-ano yung mga binibili, dapat hindi tayo nagpapadala sa ganon. You have to have constraint sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. So, for example, do you really need another bag? Do you really need another pair of shoes? Do you really need that new thing para sa bahay mo? Don't buy things that you don't need. Okay? Stop buying things that you don't need. Kailangan ba talaga mag-apply ulit ng home credit? So, sino dito mahilig sa mga home credit? Sino dito ang maraming mga naka-add to cart sa Lazada at sa Shopee? You don't need those things. You know, isa sa mga nakikita ko lalo na ngayon, malapit na yung 13th month pay ng mga empleyado. Now, we spend it, 'di ba? It's just once a year na bonus pero binibili natin kung ano-ano. Now, ano yung way na para malaman ko, mentor, na hindi ko naman talaga kailangan? Syempre, unang-una, tingnan mo muna, 'di ba? Can I live without those things? Can my family live without those things? So, kailangan nang mag-upgrade agad ng bagong cellphone, kailangan bumili naman ng bagong mga ganito, mga ganyan, ng mga gamit. Hindi pa naman kailangan, di ba? Kaya pagtsagaan mo na lang kung anong meron ka. Naiintindihan ko, pag merong mga bagong bagay, nai-excite tayo pag bumibili tayo. But it's only upon the purchase of those things na nandun yung happiness and excitement. Dadaan yung mga ilang araw, ilang linggo, nawawala na yung excitement mo sa pagbili mo ng gamit mo. So, ganun pa rin, magkakaroon ka pa rin ng impulse na bumili na naman ng another gamit. So, your house is full of things that you don't really need, di ba? Ilang beses ka ba na may binili, na after mo binili, wala na, di ba? Ilang beses mo lang ginamit, hindi mo na nga naalala na binili mo na pala yon. So, paano nga ba yan maiwasan? So, this is my number one tip para sa inyo, okay? You don't need to look rich. You don't need to look rich. Don't allow your family to make them feel that they have to look rich, to be rich, kasi iba po yung nag-iitsura kang mayaman, iba din talaga yung totoong mayaman. Okay? Marami ang magaganda ang bag, wala namang laman ang mga pitaka. Ang worst pa doon, may mga utang pa. 'Di ba? Marami ang magaganda ang cellphone, wala namang mga ipon. So dapat hindi tayo ganun, guys, kasi hindi mo 'yan makakain yung bag mo pag maghihirap ka, pag nagugutom ka. Hindi mo 'yan magagamit, 'di ba? Tapos ang baba na ng value ng mga gamit na binibili mo pag nagkakaroon ka ng emergency. So, it's much better i-keep mo muna yung pera mo and wag mong igastos sa mga bagay na hindi naman talaga needed sa panahon ngayon at bababa lang ang value niya over time. Live within your means. Pag hindi naman talaga kailangan, wag mong bilhin. So, paano nga ba pwedeng pigilan ang sarili mo? So, eto ang ginagawa ko. Before I buy something, I think about 100 times. Sinasabi ko to, it's just a metaphor, pero nakakatulong. I'm going to think 100 or 1,000 times bago ko siya bilhin. And ang pinakamadali din, imagine mo, yung gamit na binili mo ngayon, after 2 years or up to 5 years, magagamit mo pa rin ba siya? If it won't matter in the next 2 to 5 years, then wag mong bilhin. Because kailangan mo ding isipin, anong magiging impact ng gamit na to pag binili ko to? Okay, anong magiging impact niya sa buhay ko in 2 to 5 years time? Kung wala namang impact, wag ka wag mong i-add to cart, wag mong orderin, wag kang pumunta sa counter, wag mong applyan ng home credit. Kung ganun lang din naman, hindi mo naman talaga kailangan. You need to think long term before you make certain purchases. So, minimize, of course, minimize also the usage of online shopping. Kasi naintindihan ko, nakakawili talaga yung mga Lazada at Shopee. Diba? Even me, sometimes I go there kasi nawiwili ako kung ano yung mga naka-display ng mga items, but I don't really buy unless I need the item. Okay? Pag kailangan kong gamitin para sa work ko, di ba? Para sa business ko, so saka ko pa lang siya bibilhin. Pag hindi ko naman kailangan talaga and I can live without it, I'm never gonna buy it. Hindi dahil kuripot ako, it's just that I want to make sure na yung pera ko is nilalaan ko sa mga bagay na makabuluhan sa buhay ko. So ikaw, be a smart spender.
Okay? Don't buy things you don't need for you and your family. Okay? Are you learning? Ano pa ba? Ano pa ba yung sino ba dito may experience, 'di ba? Nadali sa kaka-add to cart, kaka-order. Minsan you regret it, 'di ba? You regret, oh my God, ang dami kong gamit, wala naman akong pera. Kaya 'wag mong hayaan na maging isang tulad ka sa mga taong ganon, and wag mong hayaan kung ganon ka man, kailangan magbago ka na. Wag mo nang dalhin ang ugali na yan sa 2024. Okay? So tulad na mga Food Panda, Grab. Kung kaya mo namang magluto sa bahay, 'di ba? Magluto ka na lang or magpaluto ka, mas masarap pa, mas fresh pa. Ang laki ng gastos ng mga delivery na yan, 'di ba? Kahit ako, nadali na ako diyan. Pareho lang, minsan mas masarap pa yung lutong bahay. Kaya iwas-iwasan natin yung mga unnecessary expenses, okay? That's the fastest way para ikaw ay hindi maghirap ngayong 2024. So next, ano pa ba? Ano yung next na sign na pwede ka pang maging mahirap sa 2024 at paano natin yon maiiwasan? So eto na guys, eto na. You still care about other people's opinion. Okay, sino ba dito ang natatakot na kung anong sasabihin ng ibang tao sa kanila? It means that you're still a sheep. Natatakot ka na mag-grab ng may bagong mga ganito opportunity or options for growth sa career mo. Hindi mo ginagrab anong sasabihin nila. Anong sasabihin ng pamilya ko, anong sasabihin ng partner ko, anong sasabihin ng kaibigan ko, ng kapitbahay ko. Ayoko sanang magpautang, gusto ko sana ipunin lahat ng pera ko, pero anong sasabihin nila, na baka sabihan ako na madamot ako. So many things in your life, 'di ba? The main reason or one of the main reasons why someone is miserable sa buhay niya is because yung buhay niya, they allow it to be dictated by the opinion of other people. Dapat hindi ganon, di ba? Kasi hindi ka nag-grab ng certain opportunities, hindi ka nag-create, hindi ka nagiging firm sa mga decision mo kasi natatakot ka kung anong sasabihin ng iba. And lagi mong tandaan, other people's opinion of you does not have to become your reality. It should not hurt you. Nagkakaroon lang ng power over you because you tolerate it and you allow it to have power over you. Pero at the end of the day, guys, hindi naman opinion ng ibang tao magpapakain sa iyo at ng pamilya mo. Hindi naman opinion ng ibang tao ang magbibigay sa iyo ng mga pangarap mo. Hindi din opinion ng ibang tao ang magpapayaman sa iyo. So, wag mong bigyan ng masyadong malaking weight ang mga sinasabi ng ibang tao. So, your main priority is your future. That's my tip for you, okay? Kahit anuman ang sasabihin ng iba, gawin mong main priority ang future mo. Kasi ang daming mga tao sa labas, kung ano-ano man sinasabi sa iyo, sa araw ng kagipitan, hindi ka naman tinutulungan. Puro satsat ng satsat, wala namang ambag sa buhay mo. Kaya dapat, di ba, do not base your decision sa kung ano ang magiging reaction ng ibang tao sa iyo. Huwag mong i-base na anong sasabihin nila, anong magiging reaction nila. No. Lagi mong tandaan, ang basis ng decision mo is kung ano ang mas makakatulong para sa iyo at sa pamilya mo. Okay? Now, don't be a prisoner of other people's opinion. Break free. 'Di ba? Be free. This 2024, simulan mo na nga ngayon. Be free na from the opinion of other people. Ayan na, sinong nakarelate? Sino ang ganito din yung pinagdaanan dati? Ako, hindi masyado. I don't really like to listen to other people's opinion, lalo na kung ang opinion nila ay hindi naman nakakatulong. Nakikinig lang ako ng advice sa mga tao na kung saan nai-inspire ako sa kanila, pero kung hindi naman sila nakaka-inspire, 'di ba? Ang dami pa nilang sinasabi, hindi ko yan binibigyan ng value sa buhay ko. 'Di ba? So, yun dapat kasi you are your own person, you have your own dreams. Ikaw ang nakakaalam anong gusto mo sa buhay mo, tapos pinapadikta mo sa ibang tao that don't really care about you. You care so much about other people
that don't really care about you. Kaya ano mo, 'di ba? Kailangan maging firm ka na dapat ang decision making mo is based sa kung anong magpapaganda ng future mo. Okay? Now, sino dito ang nakaka-relate? Comment ka lang dyan. Comment your experience. Paano mo nalagpasan ang ganito? Or comment kung meron ka mang realization. Para naman, di ba, makita ng iba and makatulong ka pa sa other viewers natin ngayon. Okay? Now, ano pa ba? Meron pa. Meron pa tayo guys, mga apat. Mga apat na mga sign. So, kung wala pa, hindi mo pa natamaan yung mga sign so far, 'di ba? Sino dito? Nag-check ka ba sa apat na nabanggit na natin? Kung wala pa, okay, swerte ka. Ibig sabihin, malaki ang chance mo na hindi ka maghihirap sa 2024. Pero kung na-check mo na lahat, swerte ka pa rin kasi napakinggan mo, ang kaya mong baguhin. Kaya guys, napakaganda manood ng mga content na hindi lang kung ano-ano yung tinuturo sa atin, kundi nagbibigay talaga ng totoong value sa buhay natin. Kaya huwag mong kalimutan, mag-mention dyan sa comment, mag-share sa mga friends mo na panoorin nila yung podcast na to kasi kailangan maraming tao ang maging aware. Kasi pag nandun na, di ba, pag maging aware sila, kaya nilang magbago, kaya nilang mag-research, kaya nilang maghanap ng taong mag-guide sa kanila, kaya nilang simulan ng mas maaga ang pagbabago na hinahanap nila sa buhay nila. Okay, now let's proceed. Ano nga ba ang susunod? Ano ang susunod na sign na hindi ka, di ba, magiging mahirap ka pa rin sa 2024. Paano natin maiwasan yon? Of course, ayan na. You are not willing to learn new things. Okay? Sino ba dito ang hindi willing na matuto ng mga bagong bagay at ng mga diskarte? So, ang mahirap kasi if hindi ka willing na matuto ng mga bagong kaalaman, mga updates sa mundo ngayon, hindi mo tinatanggap ang mga bagong impormasyon na pag in-apply mo sa buhay mo, pwede mong ika-ascend. So, you still live in the past. And yun yung pinakadelikado. Guys, ang cellphone nga, di ba, mga apps ng cellphone mo, palaging nag-a-update. Di ba? Yung mga Facebook natin, yung mga Instagram natin, nag-a-update yan palagi. Dapat ang utak din natin, parang apps, nag-a-update din yan. Kasi it's not about, ang mundo natin, it's not about, because we're in the age of information and technology. So, yung mundo natin, is not about stock knowledge anymore. It's not how much you memorize, but it's how well you are adapting to new information. Now, ang mga tao na mas mabilis tumanggap ng mga bagong truth sa mundo, sila yung mga taong umaasenso. Kaya you should be willing to learn new things. Discover new skills, di ba? Na pwedeng ma-monetize mo. Discover new na mga pagkakakitaan ngayon na pwedeng makatulong sa'yo. Be more open-minded to more possibilities. Kasi kung sarado ang utak mo, then sarado din ang blessings mo. Walang pumapasok walang pumapasok na bago, kaya expect na walang magbabago by next year. So kailangan you should be willing to learn, willing to ask questions, diba? Have a curious mind na para maintindihan mo din, 'di ba, kung paano mag-thrive sa panahon natin ngayon where technology is so advanced. Sometimes kasi, 'di ba, kanina may nakita ako nagbibigay ng opinion, yung opinion niya about sa pera mali naman. Kasi yung opinion niya siguro tama 'yon 20, 30, 40 years ago, pero sa 2023 and onwards hindi na 'yon tama. So, doon ko naintindihan bakit sa mga post niya palagi niyang sinasabi wala siyang pera, wala siyang ipon, kasi ganun siya eh. Hindi naman nagbabago yung isip niya, paano nagbabago yung buhay niya. So for things to change, you have to change, di ba? Follow content. So pinakamadaling way para mabago mo to or maka-learn ka ng new things is to follow content creator na mga vlogs, na mga podcasts that give value to your life. So make sure that you're following EOTG Empire kasi dito for sure mabibigyan ka din ng value sa buhay mo. And there are many other na mga vloggers, na mga nagpa-podcast na nakakatalino talaga pag pina-follow mo, di ba? Nagbibigay ng value, nag-a-uplift sa'yo. So, focus more on content na ganyan kasi yung mga taong to, pag palagi mong pinapakinggan, nai-influence ka din kahit papano, okay? So, i-comment mo dyan, sinong pinapalo mo? Sinong mga vlogger na mga idol mo? Because kung sino yung idol mo, di ba, ganun ka rin, magiging ganun ka rin. Kaya siguraduhin mo, yung mga pina-follow mo, pinapakinggan mo palagi is yung mga tao na gusto mo maging. Oh, di ba? So, now,
Sino dito ang nakaka-relate pagdating diyan? Sino dito ang 'di ba? Sino dito ang may ganyang experience? So, ikaw kung wala ka pang fina-follow na someone that can give you mga magagandang tips, mga magagandang advice sa buhay mo, siguraduhin mo na hanapin mo na sila at i-follow mo na sila, i-search mo sa YouTube, i-search mo sa Facebook ang mga topics na gusto mo na makakatulong sa iyo, and then voila, lalabas na yung mga pages na yon. Now, of course, let's proceed to the next. Eto naman, maraming natatamaan dito palagi. 'Di ba? This is our second to the last na pala. Oh, hindi pa pala. Third to the last pa pala, guys. So ngayon, eto, maraming natatamaan nito, lalo na Pinoy. Kaya tingnan natin, 'di ba? Para what is the next sign na mahirap ka pa din next year? Ano yung sign na 'yon? Ano sa tingin mo? Eto na. You hope and pray, but you don't take action. 'Di ba? Ang daming mga tao nilalapitan palagi, Lord, 'di ba? Guide me, Lord, biyayaan mo ako. Na maka-Diyos tayo eh. We're very religious. We believe in God. Hindi yan nadidebate 100%. But it's gonna be so hard for God to bless us with a harvest na hindi natin tinanim. So, hindi enough ang pagpag-pray ng pag-pray, hindi enough ang pagsimba ng pagsimba para mabigyan tayo ng mas magandang buhay. Because ang pinaka-formula ng pagbabago, of course, it's very good to have a God-centered approach, but the change starts with you. Paano mo ini-expect? Anong hinahanap mo? 'Di ba? Nagpe-pray ka, pagising mo, umuulan na ng pera. 'Di ba? Anong gusto mo para magbago yung buhay mo? Nagpe-pray ka, baka next year meron kang merong magpamana sa iyo ng kayamanan na milyon-milyon. Anong klaseng pagbabago ang hinahanap mo? Na I know prayer is so powerful, but it is not activated without hard work. 'Di ba? God can bless you with a harvest for the things that you have planted, but not for the things that you just want na hindi mo naman tinatrabaho. Prayer and hard work is the best combination. Hindi pwede hard work na walang prayer, hindi din pwede na prayer lang na walang hard work. Kailangan magsama yan. Kaya ikaw, ang grabe ka magdasal, dapat sinasabayan mo yan ng sipag sa opportunity na magpapayaman sa'yo, magpapa-asenso sa'yo. Siyempre, nag-e-expect ka ng pagbabago na ibibigay ng Diyos sa'yo. Wala ka namang ginagawang bago. Anong bagong makukuha mo? Di ba? Bagong Pilipinas. Bagong mukha. Na. Di ba? So, wag ka mag-expect na merong mangyayari sa iyong pagbabago. At kahit na ilang beses ka pa magdasal, kung wala ka namang tinatanim na bagong buto. 'Di ba? Bagong ani, bagong buto. So that's my number one tip for you. Don't rely everything sa sana-sana, 'di ba? Sana Lord, bahala na si Lord sa akin. Sana Lord ganito. Ako I don't like using the word sana, 'di ba? Bakit? Sana is like wishful thinking, na gusto mo sana pero parang hindi mangyayari. 'Di ba? Sana ibigay sa akin. It's a very powerless word. Powerless siya. Parang yung result na hinahanap mo, hindi mo kaya na pagtrabahuin. Parang kailangan mo pa iasa sa cosmos, iasa mo sa ibang tao, ibang bagay, 'di ba? So para sa akin, iwasan natin paggamit ng word na sana sa sarili natin, 'di ba? You can only be blessed with a harvest if you planted the seeds. Lagi mo 'yang tandaan. Okay? Now, are you learning? Sino dito? So I'm not against, 'di ba, people who are religious. But I'm just saying na that's a sign na hindi ka pa rin aasenso. So if you want na dagdagan mo yung prayer mo ng hard work. So sino dito? Yung mahilig mag-pray pero masipag din namang humataw. Wow! Yun yung mga taong pinaka-blessed. And para sa akin, ang tao talaga na mas naniniwala na sasagutin ng Diyos yung mga prayers niya is yung tao na nagtatrabaho talaga. Kasi ini-expect niya, di ba, na God will answer my prayers. That's why I need to prepare my fields. I need to plant so that God will bless me with a harvest. So sila yung totoong naniniwala sa power of prayer. Yung mga tao naman na hard worker. Okay, so shout out sa lahat ng mga tao na nagpe-pray ng ani pero grabe din magtanim. O, di ba? Yun yung mga malupit. Yun yung mga aasenso sa buhay. Now, ano pa ba yung next sign? Next sign na magiging mahirap ka pa rin sa 2024. At paano natin maiwasan yan? So, excited ka na ba? Ilalabas na natin yung next na sign. Of course, it is
you still surround yourself with losers. You still surround yourself sa mga tao na walang pangarap sa buhay. Gusto mong magbago yung buhay mo, but you are surrounded by people na hindi naman marunong mangarap ng malaki. You can never grow in an environment that will not nurture your dreams. Kaya, kailangan talaga guys, diba? Be careful kung sino yung palagi mong kasama. Be careful kung sino yung palagi mong nakakausap. 'Di ba, nakakabanding, kasi kung anong meron sila, yan din meron ka. Pansinin mo, sa 5 yung magkakaibigan, wala talagang tao na pinakamalaki ang sahod kasi inyo yung times 5. Pare-pareho lang kayo ng kinikita, pare-pareho lang din yung sitwasyon ninyo. Kung wala kang ipon, wala din silang ipon. Kasi hindi mo maiintindihan ang mga tao na masinop sa pera. So, the first way, 'di ba? The first step talaga para ma-secure mo na magiging successful ka by 2024 is to find people na may mga malalaking pangarap sa buhay. 'Di ba? You change your environment, kasi kung hindi mo babaguhin yung environment mo, walang magbabago na resulta. 'Di ba? So, very very important ang influence ng isang environment. Sinong palagi mong kausap, sinong palagi mong kasama, kasi nagsi-share kayo ng mga idea, nagsi-share kayo ng energy. So, you look for people with big dreams and join their circle. Very very important 'yan. Kasi nai-influence ka sa the way sila mag-isip, the way sila magsalita, the way sila mag-behave pagdating sa pera. Nakakakuha ka pa ng magagandang tip. Napapatanong ka, paano mo na-hit yung nagkakaroon ka ng ganyan kalaking ipon? Paano mo ginawa? Nakakabigay siya ng tip. Pero yung kaibigan mo, pag sinabi mo gusto kong makaipon, yung kaibigan mo wala ding ipon, ano may advice niya? Sasabihin niya lang sa'yo, enjoy life, reward yourself. 'Di ba? Mamaya na yung pag-iipon, bata pa naman tayo, trabaho na muna tayo. Ang pangit ng mga advice. Kaya ganun yung buhay mo eh. Palagi ka nakikinig sa pangit na advice, 'di ba? Be careful din kung kanino ka nakikinig ng advice. Just because ganyan siya and just because yung mga kaibigan mo ganyan sila, does not mean that it's okay to be like that as well. Maghanap ka ng better circle. Kung gusto mong umangat talaga, number 1, kung gusto mong umangat talaga yung buhay mo at ayaw mong maghirap sa 2024, maghanap ka ng bagong circle. People na may mga pangarap sa buhay and people na kaya kang tulungan na mahila ka rin pataas, okay? Sino dito ang hindi pa rin makapag-let go ng mga old friends nila? Hindi ko naman sinasabing i-block mo sa Facebook. What I'm trying to say is that you don't spend that much time with them anymore. You spend more time with new people na mas maganda ang environment na ma-nurture yung growth mo. Mga tao na pag sila kasama mo, alam mong hindi ganun kahirap, 'di ba? Magiging mas madali na makuha mo yung mga goals mo sa buhay. So yun yung mga palagi mong, 'di ba? Yun yung palagi mong tandaan. No, I know it's not the most convenient advice. It's one of the best advices that I can give sa mga tao na gustong magbago ang buhay nila. Okay? So sino dito? Sino dito ang ginawa na 'yan? And of course, nagkaroon ng mas magandang resulta kasi napasok sila sa mas magandang circle. 'Di ba? Magpakilala naman kayo diyan. Anong naging impact nung binago mo ang iyong environment? Yun. Now, punta naman tayo sa last but not the least, of course, na sign na bakit maghihirap ka pa rin may 2024. Wag naman sana. Wag naman. Ayaw natin yan mangyari sa'yo. Now, here is the last sign. Of course, you will not grab better opportunities sa buhay mo. You still will be doing the same thing over and over again, expecting different result. Gusto mong umasenso. Pag gusto mong umasenso, kailangan may pera ka. Kasi wala namang taong asensado na mahirap. Lahat ng taong asensado sa buhay nila, may kakayahan yan, may pera yan. They live comfortable lives. Ang komportableng buhay, ang simpleng buhay, buhay yan ng mga taong may maraming pera. Hindi yan buhay ng mga mahihirap. 'Di ba? Kasi ang mga mayayaman, pwede naman silang mamili na makatira sila sa simpleng bahay, natitira sila na magsuot sila ng simpleng pananamit, pero yung mga mahihirap, 'di ba, ang buhay, mahirap lang talaga 'yan, hindi yan simple. Yung simple is a choice, and it's a choice that is given to people who have freedom. And ang mga tao na may freedom is yung mga taong may pera.
you don't grab better opportunities in your life eh. 'Di ba? For example, you just keep working the same type of job, paiba-iba ka lang ng kumpanya. Kung nasa ibang bansa ka, paiba-iba ka lang ng bansa, DH ka pa rin. So, hindi ka makakagrab ng better opportunity. 'Di ba? Because you're gonna keep working for money, you're gonna have the same situation, magigipit ka pa rin, mahihirapan ka pa rin sa budget, mahihirapan ka pa rin sa pag-iipon, kasi wala kang ginagawang pagbabago. Grab better opportunities, add another source of income. Huwag mong hayaan. 'Di ba nagrereklamo ka na kulang ang sahod mo? Ang problema ng Pinoy ganito eh. Nagrereklamo, kulang yung kinikita ko, pero hanggang doon ka lang. Nagrereklamo ka lang. Instead na maghanap ka ng solusyon. Kulang yung kinikita ko, hindi ako nakakaipon, sakto lang sa gastusin ko, paano ako aasenso? Kailangan kong masolusyonan ito. Kailangan na hindi lang ito ang kinikita kong pera, dagdagan ko yung kita ko. Ang solusyon napakasimple. Ang reason kung bakit hindi mo napapabago yung buhay mo is hindi ka nagfo-focus sa solusyon, kundi nagfo-focus ka na mag-rant, nagfo-focus ka na magreklamo sa buhay mo, nagfo-focus ka na magdrama, dinidistract mo ang sarili mo sa mga kung ano-anong bagay. You try to escape your problem instead of facing it and solving it. Grab better opportunities so that you can have a better life. Napakasimple ng solusyon. Diba? Ang daming mga tao ngayon, they feel so lost. They're not aware na ito yung mga mistakes na ginagawa nila guys sa panahon ngayon. Diba? Kailangan maging mas wais tayong mga Pilipino. What are you expecting? Babalik pa sa dati yung sitwasyon natin, ng mga gastusin natin? Hindi na. Tanggapin mo na lang. Maging aware ka na lang that you should learn to grab better opportunities. So, anong mga better opportunities? Guys, ang dami na ngayon eh. 'Di ba? You just learn a skill that is relevant sa panahon ngayon. Pwede mo na siyang gawing pagkakakitaan, 'di ba? Pwede kang mag-edit, may mga apps naman, get creative, pwede kang pwede kang mag-online selling. Ang daming mga paraan ngayon na 20, 30 years ago was not available sa mga empleyado at mga OFW, pero even sa mga estudyante, pero ngayon available na para sa ating lahat. Kung hindi ka marunong, 'di ba, mag-research ka sa Google, maghanap ka ng mga idea sa YouTube. Ang dami ng mga bagong idea. And kung gusto mo na meron kang guide and everything, 'di ba? Meron din dito EOTG Empire. We provide better opportunities for the Filipinos, mapa-local or mapa-abroad, kung ano man yung background mo. Kung gusto mo matuto mag-side hustle, magnegosyo, nandito yung EOTG Empire. Meron din po kaming platform at iba't ibang programa. But ang dulo nun, ang daming mga ways na pwede kang mag-monetize sa panahon ngayon. Huwag mong hintayin, January 1 pa. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Simulan mo na ngayon para maganda ang pasok ng 2024 mo. It should be your year of abundance, your year of breakthrough. Pero hindi yan magiging year of breakthrough ng kusa. Kailangan ikaw ang mag-take action para maabot mo lahat ng mga pangarap mo. You have to grab better opportunities in your life. Because kung hindi ka magagrab ng better opportunity, ganun pa rin yung ginagawa mo paulit-ulit na ilang taon. Anong pagbabago ang hinahanap mo? Gusto mong magbago ang lasa, di ba, ng kape mo, na hindi mo naman binabago ang timpla. So, grab better opportunities. Walang mawawala sa'yo. Actually, marami ka pang madagdagan. Listen to the advice of successful people. Listen to the advice ng mga taong yumaman. Napakadali lang naman. Be open. Kung ano yung mga sinasabi ng mga tao na nakuha na nila yung pangarap na gusto mo. Napakadali lang. Once you accept it, then you unti-unti ka nang makakahanap ng way na para magbago yun. Diba? Para ma-apply mo sa buhay mo. Kahit pa unti-unti yan. But at least you are changing your mindset. Now, look for people. Look for people na sasamahan ka sa journey na yon, or pareho kayo ng gustong marating sa buhay. Diba? Kung it's either mga tao na nakuha na nila yung pangarap mo, or yung mga tao na sasamahan ka nila, or pareho kayo ng gustong marating. 'Di ba? Kasi kung pareho kayo ng gustong marating, lahat ng topic nyo, actions nyo, 'di ba? Ang oras nyo, na free time nyo, ilalaan ninyo para sa bagay na 'yan. So of course, eto basta 'yun yung tip, maximize your time. Create a side hustle. Find another source of income para hindi ka na reklamo ng reklamo. My God, ganito yung buhay namin, kawawa naman kami. Nagpapapansin lang yon mga madadrama. Maghanap ka ng solusyon, kasi ang pagdadrama, pagrereklamo, walang bagong nakukuha ka, wala ka nakukuha dyan. Ang paghahanap ng solusyon, 'di ba? Pagki-create ng other opportunity sa buhay mo, 'yan yung magbibigay sa iyo ng pagbabago. Kaya ikaw, 'wag mong hayaan
na matapos ang taong to na hindi po pa yan sinimulang baguhin sa sarili mo. Kasi kung hindi, huwag kang mag-look forward sa bagong taon kung hindi naman bagong ikaw ang sasalubong. Okay? Now, I hope na marami kang natutunan, di ba? Ang aga ko nag-topic kasi patapos na eh. And at least right now, if tinapik natin to ngayon, marami ka pang oras, may enough time ka pa para baguhin yung situation mo. And yan yung number one na gusto kong makita sa mga tao na umaangat. Di ba? Nagkakaroon ng value sa buhay nila. Kasi naniniwala ako na aangat tayong lahat, aangat yung bansa natin pag ang bawat Pilipino nagiging mayaman mag-isip. So, yun yung goal dito sa EOTG Empire. And I really do hope sa lahat na nag-comment, sa lahat na nag-react, sa lahat na tinapos ang Dreamcast na ito, I'm very, very happy. I'm confident marami kang natutunan. And kung anong na-learn mo dito, i-apply mo at ituro mo sa iba. Di ba? Huwag mo kalimutan ha, kung hindi pa naka-follow, hindi ka pa naka-like, syempre, gawin mo na. Kasi I know na marami ka pang makukuhang benefits aside sa Dreamcast na pinanood mo dito. May mga vlogs, mga content, mga update ng mga community events ng EOTG, nandito lahat sa ating official page. Kaya be a follower guys, because I'm gonna make sure, I'm very, very sure na lahat ng follower ng EOTG Empire aangat sa taong 2024. So that's it. Thank you for the love. Thank you for staying. So once again, thank you so much. I hope you enjoyed and you learned, and I hope that I gave you value sa minutes na nandito ako na nagla-live. And once again, this is GM Basant. I'm Manor. Happy chasing dreams.